Sapagkat sinasabi ng aklat ng Filipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Nais ng Diyos na sa mga pagkakataong humaharap tayo sa Kanya, ay ibigay natin ang ating buong sarili para sa pagpupuri, pasasalamat, pananalangin at pagtitiwala sa Kanya. Na huwag tayong mabahala sa kahit anumang bagay, sapagkat Siya ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay, na ibibigay Niya ang lahat ng ating samo at hiling basta lumapit tayo sa Kanya. Kaso ang nilalapitan ng iba, hindi naman tayo naninira o tumatapak ng ibang pangkatang pangrelihiyon, ngunit nakita natin yung iba na instead na yung Panginoong Diyos na hindi nakikita ng ating mga mata, yung sambahin, hinga ng tulong, no? May iba't ibang imahe. At napakarami pong mga bersikulo sa Biblia na nagpapatunay na yung mga faith gods ay dapat hindi natin sinasakayunan. Sapagkat ang sabi dito, ang anumang imahen o rebulto na ginagamit upang kumatawan sa Diyos o sa sinumang banal ay nagiging hadlang sa tunay na relasyon sa Kanya. Ang tunay na pagsamba ay hindi sa pamamagitan ng pagdadala ng imahen, kundi sa pagsunod sa Kanyang salita, pananalangin ng tapat at pamumuhay na may kabanalan. Ayan. May mga kung sinong iba't ibang santo na makikita natin sa ilang pangkatang panrelihiyon. Ayan, pati si Mama Mary sinamba. Kasi siya daw yung ina ng Diyos o itinuring na rin na Diyos, which is alam naman natin na ginamit lang siya ng Diyos Ama para mailuwal si Jesucristo sa pamamagitan ng Spirit ng kanyang kapangyarihan. Ayan, kung babalikan din naman natin yung mga sinaunang pamumuhay na mayroon yung ating mga ninuno, ayan, sa pamamagitan ng anito, sumasamba sila na sa ating panahon ngayon, no? Kaya nga sabi sa chapter 16, ito pala, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi naman po sinabi na ibinigay yung mga anito, yung mga Diyos-Diyosan. Ayan, yung mga pagsamba sa araw. Ayan, nakasama pa si Buloy. Ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Payag daw kayo. O yan po lahat ay kinukonsider natin as faith, which is sinasakayunan ng Bible. Na dapat, yan ay huwag nating paniwalaan. Ayan, baka meron po makakarinig dito ng mga Catholic. O hindi po natin sinasagasaan. Nasa katotohanan lamang po tayo, which is ginagamit po ng Diyos yung mga tagapagsalita natin sa pamagitan ng katotohanan ng Bible. Ayan. Ano po? At isa sa mga talata na nagpapatunay yung sa Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Ang sabi diyan, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibugbuing Diyos. You shall have no other gods before me. So may pagkakaiba po yung God na maliit. Ang tinutukoy po dyan, yung faith na God kapag ganyan po na maliit. Ito po yung mga Diyos-Diyosan. Ito po yung kapag God na totoo is nakakapitalize po yan sa Bible. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image o yung mga Diyos-Diyosan na gawa sa kahoy. Nasabi nila, lumuluha daw ng dugo, lumuluha ng kasi nagpapagaling, which is, napanood ko doon sa isang video ng Jessica Soho dati. Merong sakap asin pa yun, na kaya lumuluha yung mata ng isang imahen. For I, the Lord your God, ito po, am a jealous God. O, alam naman natin yung definition ng word na jealous o siloso. Diba? Parang dun sa nag-iibigan ng dalawang tao. Diba? Dapat wala kang ibang minamahal, dapat ako lang, mga ganon. Dapat wala kang ibang pinaglilingkuran,
Hindi ka two-timer, kasi pag two-timer ka, baka sumasamba ka sa Diyos na hindi nakikita, tapos minsan doon ka sa Diyos na nakaukit, sumasamba. O hindi po ganon. Ano po, kailangan is isang Diyos lang. Yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari na sinasabi sa aklat ng Psalms, ang ating Panginoong Jesucristo. Ginawa sa ginto tila ang kanilang mga Diyos, sa kanila ay may mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Ibig sabihin, carved, inukit. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi nakakapagsalita. At hindi rin makakita mga matang pinasadya. Hindi kahoy nga eh. Ano po, hindi naman siya tulad nung ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao na ipinangalat ang salita ng Diyos, ang salita ng kanyang Ama sa pamamagitan ng bibig na kumpleto bilang isang katawang tao. Sabi diyan, di rin naman makarinig ang kanilang mga tenga, hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din ngunit hindi maihakbang. Ni wala kang narinig kahit mutintinig man lang. Ang gumagawa sa kanila, pati ang nagtitiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginagawa. No? Inhalin tulad yung mga taong naniniwala dun sa mga Diyos-Diyosan na ito, na sila din naman katulad ng mga Diyos-Diyosan na nakakarinig na salita ng Diyos, ngunit hindi isinasapamuhay, nakakita ng katwiran, no? May banal na kasulatan na proof, pero wala, nagiging makamundo pa rin. Yun yung sinasabi ni Brother na ang kanina na spiritually discerned. O hindi sila nabubuhay spiritually sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ngunit nabubuhay sila in spiritual way na worldly. Na alam naman natin na sinasabi ng banal na kasulatan, nakaaway ng Diyos ang pakikipag ayon sa sanglibutan na ating ginagalawan. At sa aklat ng John 4:23 verse 24, subalit dumarating na ang panahon at gayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ang ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, may katotohanan ba dun sa kahoy na gawa gawa sa kahoy na Diyos? Wala pong katotohanan doon. Ang katotohanan ay yung Diyos na hindi nakikita. Kaya sa Espiritu at katotohanan na kung saan ito yung ginaganap natin tuwing unang araw ng isang linggo. Ayan, so, nais ng Panginoon ang ganung bagay dahil nga ang gusto niya maligtas lahat ng tao. Ano? Sa 1 Timothy 2:4, God desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Kailangan makaalam tayong lahat ng katotohanan. Sa Psalms 29 verse 2, purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan, at give unto the Lord the glory due unto His name, worship the Lord in the beauty of holiness. So ito po yung iba't ibang bagay na dapat kinoconsider natin unang-una tuwing unang araw ng isang linggo para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, which is yun po yung ating paksa. Nakalagay dyan, getting to church on time. Ayan, kailangan po Sabado pa lang, nakaset na yung sarili natin na ay sisimba pala bukas, araw ng linggo. O kailangan ready ako, yung mga isusuot, kailangan maayos yung tulog. Ayan, naunawaan naman natin kung may mga pagkakataon, lalo na pag mga nanay talagang kulang sa tulog, no, sa pag-asikaso ng mga anak. Pero yun nga, kung kaya naman natin maging on time sa pagpunta sa church, alam naman natin yung time ng service, so sundin po natin. Isa pa, please silence all cell phones. Ayan, para po sa mga kapatid natin, no, hindi din ma-distract pagdating sa pakikinig, which is napaka-importante po. At isa pa ay yung sa kasuotan. So sa kasuotan po, hindi naman tayo stricto pagdating dyan, pero kapag haharap tayo sa Diyos, ibig sabihin lang, dapat presentable naman po tayo, lalo po sa amin na mga umaharap.
na nagtuturo sa harap ng pulpito.